Hello mga beshi. I-ano lang natin, i-replay lang natin lahat ng nangyari sa'yo ay akin mula 57, 58 ata ito. Sige. Tuwang-tuwa si Jello na kinuwento kay Nanay Lusing na nakapasa ito sa OJT at pinayagan na din siyang manligaw kay Heidi. Masayang-masaya si Nanay Lusing na marinig ang balita. Sinabi din ni Jello na may date na sila bukas at tatanungin niya na doon kung pwede na ito maging girlfriend. Sabi naman ni Nanay Lusing ay oo naman. Oo naman yan sa kanya at kung gusto niya daw ay ipagluto niya ito ng kakanin para may madala naman itong si Heidi. Nagpasalamat naman si Jello dito at tuwang-tuwa dito. Nag-iimpake na si Marisa para sa pag-alis nila ni Gabriel papuntang Amerika. Nagpunta naman ito si Nanay Lusing upang ibili na pupuntang ito si Jello para kunin ang kanyang nilutong kakanin. At nagsisimba lang daw ito para magnobina. Tinignan naman ni Nanay Lusing si Marisa. At ang sabi ni Marisa ay, "Nay, hindi na po magbabago ang isip ko. Huwag ka pong mag-alala, alam ko na po ang ginagawa ko. Mag-ingat ka, Nay," sabi ni Marisa. Tumawag naman si Gabriel upang tanungin si Marisa kung handa na ba ito sa pag-alis nila. At susunduin niya ito pagkatapos ng opisina niya. Tinawagan naman ni Madam Adelina si Marisa, pero hindi ito sumagot. May meeting pala ito sa organisasyon at kailangan siya doon. At sinabi naman ni Madam Adelina na magre-retire na siya bilang pinuno at inirekomenda niya si Marisa bilang kapalit niya. Pero isa sa mga member nito ang nagsabi na may gusto magpapatay kay Marisa at nabigla namang si Madam Adelina dito. Sa simbahan naman ay tumawag itong si Jello at sinabi kung handa na ba ang kakanin nito na dadalhin niya sa date nila ni Heidi. Sinabi ni Nanay Lusing, oo, andun na at ang ate Marisa mo. Excited naman masyado. Nagpasalamat naman si Jello at nag-I love you ito kay Nanay Lusing. Tinawagan naman ni Madam Adelina si Marisa para balaan ito sa mangyayari sa kanya, pero hindi ito sumagot. Kaya itinext na lang at sinabi na delikado ang buhay nito. Nabasa na ito ni Marisa at agad-agad naman tinawagan si Madam Adelina. Sinabi nito na tumakas ka na at delikado ang buhay mo. At huwag mo itong sasabihin sa iba kasi baka sila ang madamay pa. Agad namang kinuha ni Marisa ang susi ng sasakyan at dali-dali nitong kinuha si Jacob para umalis ng bahay. Habang palabas na ito ay dumating naman si Jello at tinanong nito kung saan ba ito pupunta kasama ni Baby Jacob. Agad namang nakita ni Marisa ang sasakyan na mukhang nagmamadali papunta sa kanila. Sinabi nito na kay Jello na umalis ka na at biglang dumating ang taong papatay sa kanya. Pero hinarang ito ni Jello at nakipaglaban para makatakas ng si Marisa. Pero maya-maya ay may narinig ng putok si Marisa at nabaril na nga itong si Jello. Habang nag-aagaw buhay naman si Heidi ba di naman ay nag-aalala. Inalala niya ang masasayang alaala nila ni Heidi. Tumawag naman itong si Heidi sa telepono ni Jello pero hindi na ito sumasagot at wala na nga siya. Habang nag-aantay naman itong si Heidi sa tagpuan nila ay may tumawag na pulis sa kanya kung kilala ba niya si Jello. At sinabi nito na oo, girlfriend niya ako. Sinabi na sa mga pulis na pumunta itong si Heidi para tingnan kung bangkay ba ni Jello ang nasa morgue. Tinawagan naman ni Madam Adelina si Cesar para tanungin kung siya ba ang may nagbalak magpapatay kay Marisa.
Sinabi naman ni Cesar na, bakit ko gagawin iyon? Alam kong bata mo yon. At bakit ko siya gagalawin? At dahil malaki ang inggit mo sa kanya, at alam mo siya ang napupusan ng organisasyon para pumalit sa akin. Sabi naman ni Madam Adelina. Madam, ang sakit mo naman magsalita. Masakit sa damdamin. Wala akong balak pumalit sa posisyon mo. Masaya ang buhay ko kung ano man ang ginagawa ko sa organisasyon. Kaya huwag kang mag-alala. Wala akong gagawing masama sa kanya at wala akong mapapala pag nawala siya. Hindi siya threat sa akin, sabi naman ni Cesar. Siguraduhin mo lang, walang mangyayari kay Marisa. Kasi kung hindi, sa akin ka magbabayad. Tinawagan naman ni Cesar si Elise. At sinabi nito na hinahabol ng mga tauhan nila si Marisa. Nabigla naman si Elise at naalala ang mga sinabi niya ito. Pero sabi ni Elise na hindi yan ang gusto niya mangyari. Sinabi nito na pigilan agad at gawa ng paraan. Sinabi naman ni Cesar na sige, titingnan ko kung ano ang magagawa ko. Nahabol pa rin si Marisa ng taong gustong pumatay sa kanya. At naalala naman ni Marisa ang pagbabanta ni Elise sa kanya. Mabilis ang pagpatakbo ni Marisa kasi malapit na siya abutan nito. Maya-maya ay pinaputukan siya nito. At pinagbabaril ang sasakyan niya hanggang sa mas tamaan ang sasakyan. Tinatawagan naman ni Elise si Marisa para balaan ito. Pero huli na at tinahabol na ito ng tauhan ni Cesar. Pinuntahan naman ni Heidi at Sonia sa morgue at laking dalamhati ni Heidi na makita si Jello. At nagiiyak na ito, inalala din niya ang lahat ng masasayang alaala nila. Iyak nang iyak si Heidi at sinabi nito na hindi pwede itong mangyari, marami itong pangarap. Tinawagan naman ni Elise si Cesar kung napigilan ba ang ito. Pero ang sabi niya ay huli na ang lahat at umiyak nang umiyak si Elise. Hindi niya akalain na magagawa niya ito sa tinuring niyang kapatid. Walang ginawa itong si Marisa kundi tumakbo para ilayo si Jacob. Pero huli na ang lahat at namatay na ito. At labis ang dalamhati ni Marisa. At nilibing niya na lang ito kung saan sinabi nito ay magbabayad, may kagawa nito sa anak ko. Yun na nga po ang nangyari. Hinabol na po sila ng mga tauhan. Namatay na si Jacob. Ano ba ang mga susunod na mangyayari kaya? Habang nasa opisina, masaya magkausap sa telepono si Jello at Heidi. At narinig dito si Sonia, mukhang natatanggap na ni Sonia ang pagkakaibigan nila. Pero nilinaw nito kay Jello na hindi pa din siya boto para sa anak. Sabi naman ni Jello ay naiintindihan naman niya ito kung bakit hindi siya tanggap nito. Dahil mismong anak ni Sonia ang gumagawa ng paraan para magkalapit sila. Pinayagan na rin niya na umakyat ito ng ligaw sa anak. Sa opisina naman ng Sinadosa, ipinakita ni Simon kay Elise ang litrato nila ni Marisa at Gabriel na magkasama at galit na galit itong pinunit ang mga litrato. She was a woman who had nothing. Hanggang kinuhan niya ang lahat ng akin, sambit na Elise. Sa sobrang galit niya ay pumayag naman siya sa sinabi niya ipatawag ang pumatay kay Francis. I hate this, pero gusto niya pwede kong ipatawag yung ito sa nating magtrabaho kay Francis, sabi ni Cesar. Yes.
Nakipagkita si Gabriel sa asawa ni Sonia. Nasampal niya kanya kasi naalala niya ang mga nagawa nila ni Marisa. Kinamusta naman ni Marisa nito at sinabi ni Gabriel na pareho silang pinahihirapan ni Elise at wala akong magawa para ipagtanggol si Marisa. Kaya naalala naman ni Gabriel ang keychain na sabi nito ay tapo na, luma na. Ang sabi niya ay ito ang lucky charm niya. Pinagalitan naman ni Sonia si Heidi dahil late na itong umuwi. Sabi naman ni Heidi na dahil sa thesis kaya late na siya umuwi. At hindi naman naniwala dito si Sonia. Sinabi nito na thesis ba talaga o nakipagkita ka lang kay Jello na yun? You know what, ma'am? Opo, nakita ko si Jello. Nag-aayos ng mga files na hindi naman niya trabaho kahit late na ang pag-uwi niya. That is job. Intern siya. Trabaho niya yon. Bakit naman yung ibang intern? Hindi ginagawa yon. Kaso alam kaibigan mo, kaso ganyan ka naman Gusto mong kontrolin at kaming lahat at lalong-lalo na si Daddy. Yan ba tinuro sa'yo ni Jello na yan? Ang sagutin na nagpapakain, nagpapaaral at nag-aalaga sa'yo? Bad influence talaga yan. No, Mami, ikaw ang bad influence dahil wala kang pinakitang respeto kay Lola lang. At ngayong wala na siya, wala ka nang nirespeto. Sa opisina naman, nakita ni Marisa si Francis at sinabi nito na huwag na itong mag-alala at kakampi mo ko at ipaghihiganti kita. Ha? Anong ibig mong sabihin? Biglang dating naman ni Elise. Pumunta naman si Heidi kay Jello at kinuwento nito ang nangyari sa kanila ng mami niya. At sinabi na dito na siya titira kay na Jello sa opisina. At tinanong nito kung ano ba ang kailangan ni Francis sa kanya. Sa opisina naman, tinanong nito ano ba ang kailangan ni Francis sa kanya. Mag-i-invest daw ito sa kanya sa isang kondisyon. Matutulog daw isang gabi kasama siya. Nabigla naman itong si Elise at sinabi na, what makes you think na papayag ako? Elise, hindi ko alam kung gaano mo kamahal ang asawa mo at reputasyon mo. Kaya pag-isipan mo mabuti kung ayaw mong lumabas ang sekreto. At may inabot itong card dito. Biglang dating naman ni Gabriel na may dalang bulaklak para kay Elise. I'm sorry, hindi ko alam na may meeting ka pala, sabi ni Gabriel. It's okay. Katatapos lang na mag-usap, sabi naman ni Francis. Agad naman lumabas din si Elise at sinundan si Francis. Tinanong naman ni Gabriel kay Marisa kung sino ba ang kausap ni Elise. At sinabi nito na si Francis, kababata namin ni Elise. Para saan yung bulaklak mo? Para sa'yo. Teka, siya ba yung kausap mo kanina? Yes, sabi ng Marisa. Parang close kayo Matagal ko na siyang kakilala, sabi ni Elise. Kaya ba touchy siya sa'yo? Ano bang pakailan mo, sabi ni Elise. Pinagdududahan mo ba ako na niloloko kita? Palibasa, gawain niyo ni Marisa. Get out, Elise. I said get out, giit ni Elise. Binigyan naman ng kape ni Marisa si Gabriel at tinanong niya nito kung nag-away ba sila ni Elise. At sinabi nito na tinanong niya lang tungkol kay Francis. Ang sabi nito ay wala iyon, hindi ka lolokohin ni Elise. Tayo lang ang gumanon sa kanya, pagbibiro nito. Pero sinabi niya na hindi ito magagawa nito at hindi siya ganon klaseng tao at hindi siya lalakohin nito. Kinausap naman ni Jello si Heidi na mali ang ginawa nito at baka nag-aalala na ang mami nito sa kanya. Sumusobra na kasi si mami. Tingnan mo, pati ikaw dinadamay niya sa trabaho, pero nanay mo pa rin siya. Mas maganda umuwi ka sa inyo at mag-usap kayo ng masinsinan. Sige ka, pag di ka umuwi sa inyo,
Pag di ka umuwi sa inyo, ako ang tatawag kay Ma'am Sonia. Bakit ba kinakampihan mo siya? Kaya nga kami nag-away dahil sa pagtatanggol ko sa'yo. Tapos papaalisin mo ako dito? Gusto ko lang naman bumalik ka sa inyo. Kasi nagmamalasakit ako sa'yo. Kaya tinis ko lang ang power trip ng nanay mo. Kasi gusto kong patunayan na karapat dapat ako sa'yo. Kasi mahal na mahal kita. At mahalaga ka sa akin. Hindi naman mapakali si Elise sa pagkakita nila kay Francis. At nakita naman ito ni Cesar. Dumating naman si Sonia sa opisina pa nito at agad na tinawagan si Jello. Tumawag naman ang asawa ni Sonia na sinabi hindi pumasok si Heidi sa klase nito. At itanong nito kung nasa opisina ba ito. Ha? Wala siya dito, sabi ni Sonia. Kausap naman ni Francis si Madam Adelina at sinabi nito baka hindi ito gagawin. Ang gusto nito sabi ni Madam Adelina sana maging successful ang plano nila. Wala naman daw nakikita si Francis para hindi maging successful ang binigyan ito ng pera ni Madam Adelina para sa plano nila kay Elise. Sa kwarto naman ay inakala naman ni Francis na si Elise ang dumating at pinatay na nga si Francis. Nagpunta si Cesar kay Elise at sinabi na patay na si Francis. Paano daw ito nangyari? Sabi ni Elise. Ang usapan lang daw takutin ito. Aksidente naman daw itong napatay. Kasi nanlaban pero malinis naman daw ang nagawa. Pero sabi ni Cesar ay hindi ito kaya ng konsensya niya. Nakapatay ako dahil sa utos nyo. Cesar, wala dapat makaalam nito. Hindi tayo mapapahamak kasi isesekreto natin ito. Dalawa, sabi ni Elise. Nag-aalala naman. Papahamak. Nag-aalala naman tong si Sonia kasi hindi pa daw umuwi si Heidi. Tinawagan nito ang lahat ng kaibigan ito. Kapag talagang may nangyaring masama kay Heidi, sisisihin ko yan si Jello. Kasi simula nang nakilala nito, ay natuto nang magrebelde. Tumawag naman si Jello kay Sonia na gusto nito na ipaalam na nasa bahay nito si Heidi. Hindi naman mapakali si Elise dahil sa nagawa niyang pagpapatay kay Francis. Maya-maya ay may email na dumating at nang mabasa niya ay si Francis ang nagpadala. Ang nakalagay sa email ay kapag na-receive mo na ang message na to, ibig sabihin hindi ka tumapad sa usapan at may mangyayaring masama sa akin. But a deal is a deal. Mabubunyag ang sekreto mo sa tamang tao. Hindi lang si Marisa ang nagligtas sa iyo, Elise. Niligtas din kita kasi hindi ko sinabi ang totoo ng mga panahon na yon. Nakatakot naman ito sa nabasa nito. At naalala niya ang sinabi ni Gabriel. Baka dito ipadala ni Francis. At hindi na nga siya nagkamadali. Pinadala ni Francis kay Gabriel ang lahat ng picture tungkol sa papatay kay Elise. Kay Victor. Naalala naman niya ang depression nito sa Amerika. Na kaya pala ganun na siya dati. Paano mo nagawa ito, Elise? Na habang magkasama tayo sa Amerika, ay may nakulong dahil sa kasalanan na ginawa mo. Sa una pa lang, hindi ka na sa akin nagsabi ng totoo. Mahal kita. Pero hindi ko pa rin pala kilala ang taong pinakasalan ko. Tama si Marisa. Minahal ka niya.
Sinacrifice niya ang sarili niya para sa'yo. Pero wala ka palang kayang mahalin kundi ang sarili mo. Bata pa lang tayo, naiinggit na ako sa'yo. Dahil nasa iyo na ang lahat. Pero nung pinabayaan mo ako, gusto kong gawin sa'yo ang lahat. Kundi panyeta. Huli pala, nakuha kundi isang panyeta. Habang hawak niya ito. Dumating naman si Elise at andun si Gabriel at Elise. Tapatin mo ko, ikaw ba ang pumatay sa anak ni Congressman? Hindi sumagot si Elise. So that's true. All the time, tinago mo to sa akin. Let me explain, sabi ni Elise. Ako ang nagigilty sa mga sekreto ko, tapos mas malala pa itong ginawa mo. Tagal, hindi pala kita kilala. Paano ka nakakatulog sa gabi? Gabi na kasalanan mo, si Marisa ang umako. Sinakripisya niya ang 4 na taon sa kulungan. Pero ganun mo pa rin siya tratuhin, si Marisa. Si Marisa na kahit hindi ka niya nilaglag, alam niya napaka-selfish mo at wala kang puso. Agad namang umalis si Gabriel. Pinuntahan naman ni Sonia si Heidi sa bahay nila Jello. At galit na galit ang sinabi na masamang impluwensya to sa anak niya. At hindi niya palalampasin ang ginawa nito. Yang pag-OJT mo, ibabagsak kita. Di bali na ibagsak niyo po ako at di bali na hindi po ako makagraduate. Gusto ko lang po kausapin niyo si Heidi ng mabuti. Pakinggan at intindihin. Marami po kasi siyang gustong sabihin sa inyo, sabi ni Jello. Sinasayo ba na hindi ako kilala ang anak ko? Hindi po ma'am, ang alam ko naman ay kabutihan lang ni Heidi ang gusto niyo. Pero ni minsan po ang paghihipit ay nakakasakal. At hindi po nakakabuti ma'am, sabi naman ni Jello. Wala kang karapatan para pagsabihan mo ko ng ganyan. Ilang buwan ka pa lang kakilala ng anak ko. Siguro nga po. Siguro nga po, sandali ko lang nakilala si Heidi. Pero sa sandali pong iyon, ay nalaman ko po talaga ang kalooban niya. Marami po siyang gustong sabihin sa iyo at marami po siyang gustong ipaalam. Pero kung paglayuin niyo po kami at hindi nito alamin kung ano ang nasa puso niya, patuloy pa rin po siyang lalayo sa inyo. Pumunta naman si Gabriel kay Marisa nang malaman ng totoo. Sinabi na nito at sinabi ni Marisa na, what do you mean? Alam ko ng totoo, Elise. Ang pumatay kay Victor ay ikaw ang sumalo. Kasalanan niya at kung bakit niya tinago kasi mahal ko siya bilang kapatid at kaya kong ibigay sa kanya. Tingi lang, I'm sorry Marisa, hindi po deserve ng lahat ng ito. Sabay yakap kay Marisa. At inilato ang pagdurusa at sinabi ito na, anak ko, anak ko. Narinig naman ito ni Nanay Lusing. Ang lahat nila naman ito ang pagdurusa nito at sinabi nito na anak ko, sabay yakap. Anak, sana sinabi mo sa akin noon para maprotektahan kita. Desisyon ko po iyon, Nay. Pinangakuan kasi ako na hindi ako makukulong ni Tito Jorge. At binigyan kanya ng 10 milyon. Ang gusto ko lang naman ay kuminhawa tayo at mabayaran mga utang natin. Kasi nakikita ko kayo na hirap kayo. Kumapang simula nang mamatay si tatay. Inako mo na ang lahat. At daig pa nila ang alila ang trato nila sa inyo.
Kaya ba kung dadalaw ako sa kulungan ay hindi ka lumalabas? Kaya ba matagal na tayong hindi nagkita? Diyos ko anak, ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Sabi ni Nanay Lusing. Nay, pinahirapan nila ako araw-araw. Nila akong binubugbog. Tiniis ko yon lahat kasi pinangahawakan ko ang pangako sa akin ni Tito Jorge na ilalabas niya ako sa kulungan at dadamayan ako ni Elise, pero pinabayaan nila akong mabulok sa impyernong yon. Bakit niligawa sa iyo to anak? Sabi ni Nanay Lusing. Sobra-sobra po ako nasaktan ni Elise, kaya bumalik ako para maghiganti sa kanya. Pero ayoko nanay ng ganung buhay na araw-araw kong kinakain ng galit. Gusto ko na lang po ngayon tahimik na buhay. Nay, anak, patawarin mo ko. Patawarin mo ako anak. Wala akong magawa para tulungan ka. Hindi man lang kita na ipagtanggol. Sa bahay naman ni Elise, Gabriel, mag-usap tayo, sabi ni Elise. Ano pang pag-uusapan natin? Bigyan mo ba ako ng pagkataon para patawarin mo ko sa kasalanan ko? Mas makakabuti sa ating dalawa kung maghihiwalay muna tayo, sabi ni Gabriel. Umalis na nga itong si Gabriel sa bahay nila. Kinausap naman ni Sonia si Heidi at sinabi nito na kapag ba nagsalita ako, hindi ka magagalit? Hindi mo ba ako sisigawan? I'm willing to listen, sabi ni Sonia. Ma'am, ayoko nang kinokontrol mo ko. Ang buhay ko, hindi na ako bata. May sarili na akong isip at desisyon sa buhay, sabi ni Hope. Akala ko ginagawa ko ay makakabuti sa'yo, sabi ni Sonia. Hindi lang sa akin, ma, pati kay Dad. May boses din siya, pakinggan mo siya minsan. Pati mga empleyado mo kapag hindi sila nag-a-agree sa'yo, mali agad sila. Hindi ka laging tama. Makikinig ka din sa iba. Ang pakikinig sa ibang tao ay may matutunan ka sa kanila. At yan ang natutunan ko kay Jello. Ayaw niya na tumatakas ako sa inyo. Ayaw niya na umiiyak at sumusuko ako. Kaya kahit sumusuko ako, kahit naghihirap siya, sinashare pa rin niya ang blessing niya sa iba. At siya ang totoong kaibigan. Anak, hindi madali ang magbago ang isang tao. Pero gagawin ko ang lahat para gawin iyon. Anak, thank you ma'am. Pumunta naman si Madam Emily sa bahay ni Marisa. At nagkita sila ni Nanay Lusing. Tinanong nito kung ano ang ginagawa nito. At sinabi nito na hindi mo ba sinasagot ang mga tawag ko? Kaya ako ang pumunta dito. May binigay naman si Madam Adelina at sinabi na si Marisa kung ito naman ang pag-aaralan niyan kasi ang mga papeles yan sa organisasyon. Bakit ho? Sabi naman ni Marisa. Ikaw lang naman ang pinagkakatiwalaan ko sa organisasyon. Sa'yo ko lang ipagkakatiwala ang organisasyon. Madami nangyari ho ba? Sabi ni Marisa. Hindi natin masasabi, sabi ni Madam. Maraming salamat po sa tiwala na ibinigay nyo sa akin at tiwala kayo sa akin. You are my daughter, I never had, sabi naman ni Madam. Sabay yakap kay Marisa. Biglang dumating naman si Nanay Lusing at sinabi nito na mukhang malapit sa'yo ang babaeng yon at pinagkakatiwalaan niya. Siguro Nay dahil ganun din kalaki ang tiwala na ibinigay niya sa akin. Pinuntahan naman ni Nanay Lusing si Elise. At pagkakita nito ay bigla itong sinampal si Elise. Wala kang puso. Alam mo bang itinuring kitang anak? Ipinagtanggol kita sa sarili kong anak. Yun pala, ikaw ang dahilan ng pagdurusa ng anak ko. Habang nabubulok ang anak ko sa kulungan para sa kasalanan niya na hindi niya ginawa. Nasaan ka? Nasaan ka?
andun ka sa Amerika, nagpapasarap doon. Nagalit ka sa akin, di ba? Dahil hindi ko sinabi sa'yo ang tungkol kay Gabriel at Marisa. Pero kulang pa pala iyon. Wala pa yon sa kalingkingan ng pagsinungaling na ginawa mo sa akin. Paano mo natiis yon? Paano mo nagawa yon? Napatawarin niyo po ako, inay. Patawarin niyo po ako kung alam ko lang po na makukulong si Marisa. Hindi ako papayag na makulong si Marisa. Hindi ko pa papayagan, Nay. Hindi ko alam, Nay, sorry. Naalala naman ni Lucille na hindi talaga alam ni Elise ang nangyari kay Marisa noong mga panahon na iyon. Nay, patawarin niyo ako. Ang kasalanan ko po hindi ko po sinabi ang totoo. At alam ko po na ngayon kung gaano kasakit ang pagsisinungaling. Patawarin niyo ako, Nay. Pero Nay, maniwala kayo sa akin. Hindi ko sinasadya. Patawarin niyo po ako. At lumuhod ito sa kanya. Mukhang napapatawad naman ni Nanay Lucine. Nang malaman ni Gabriel ang nangyari, agad siyang pumunta kay Marisa. At sinabi niya na mahal niya ito. Matagal daw niyang nararamdaman ito kay Marisa. Pero nagdadalawang isip siya kasi gawa ng pamilya niya. Sabi naman ng Marisa, hindi mo alam kung gaano ko inantay at kung gaano ako nangarap na sana matutunan mo din akong mahalin. Nagtitiis ako, sabi ni Elise. At alam kong mahal mo din siya. Sabi naman ni Gabriel, yan ang dahilan kung bakit minahal kita. You have such a big heart, a heart that willing to love and sacrifice for others. You deserve to be loved, Marisa. I love you, Marisa. Pero sabi naman ni Marisa, paano si Elise? Sabi naman ni Gabriel, I choose you. Kakausapin niya si Elise at magpa-file siya ng divorce. At pag malaya na siya, papakasalan kita at magiging pamilya na tayo ni Jacob. At tiyaya na agad ni Gabriel si Marisa na mag-date as official couple. Nakarating na kay Madam Adelina ang pagkatay ni Francis at hindi siya makapaniwala sa nangyaring ito. Samantala, habang nasa opisina si Elise, biglang dumating si Agatha at sinabi na ang lihim ni Marisa na siya ang parte ng isang illegal na organisasyon at matagal lang ginagamit ang sinadosa sa money laundering. Tinanong ni Elise si Agatha kung bakit niya binibigay ang ebidensya sa kanya laban kay Marisa. Ang sabi naman ni Agatha ay, I told you, gusto kong bumawi sa'yo. The pain I caused you. Babalik na ako sa States at anytime you need me, I'm just call away. Nakipagkita naman si Gabriel kay Elise para sabihin sa kanya, you're right, this can be fixed. I want a divorce. Samantala, kinausap ni Nanay Lucing si Marisa tungkol sa kanila ni Gabriel. At sabi niya, ingatan niya ang sarili at maawa na ito sa sarili niya. At huwag daw ilagay sa alangang sitwasyon ang sarili niya. Ipinaalala din ni Nanay Lucing na kasal si Gabriel kay Elise. At sabi naman ni Marisa, hindi naman daw siya papayag na hindi siya hiwalayan ni Gabriel si Elise. At sana daw maging masaya na lang siya sa kanya. Natuloy ang date ni Elise at Gabriel at sinabi niya na kay Elise na ang gusto niya ay divorce. Sabi naman ni Marisa, ginawa mo to? At sabi naman ni Gabriel na pumunta siya sa States para ayusin ang divorce at gusto niya na sumama ito sa kanya. Sabi naman ni Marisa, of course Gabriel, anywhere with you. Samantala, nalaman naman ng taga-opisina na may relasyon tong si Gabriel at Marisa at nakarating na ito kay Elise. Nang makita si Elise at Marisa sa opisina, agad niya itong sinampal at sinabi na, you were, at talagang nakapaglandian ka pa sa asawa ko.
sa harap ng opisina ko. Palibhasa, kabit ka. Ganyan ba talaga kayo mga kabit? Hindi ba talaga kayo tinatabla ng hiya? Wala ka ng respeto sa sarili mo dahil uhaw na uhaw ka sa pagmamahal. Sabi naman ni Marisa, baka nakakalimutan mo, Elise. Matagal na kitang pinotrektahan at kung gusto kong gawin ng asawa mo, dapat noon pa. Nilabas ang baho mo. At siya ang nagdesisyon para iwan ka. Kaya minsan, tingnan mo din ang sarili mo sa salamin para makita mo na kagagawan mo din ang lahat ng ito. At kung bakit siya nasusuklam sa'yo. Bago mo padapuin yung madumi mong kamay sa mukha ko, siguraduhin mo munang malinis ka, sabi naman ni Marisa. Sinusumpa ko, Marisa, bago mo makuha si Gabriel, papatayin mo na kita. Hinaw nga po mga kabershi, marami nang nangyari. Namatay na si Francis, nalaman na ni Gabriel na si Elise ang tunay pumatay kay Victor Montelibano. Sa tingin nyo, ano kaya mangyayari? Magiging Team Elise ba kayo o Team Marisa? Abangan po natin ang mga Hindi ko alam kung kasama na ba ito dun sa una ko. Ayun na nga mga kabeshi, hindi ko alam kung kasama na ba ito. Nagugulahan tuloy ako. Pero sana kung ano ba mga kabeshi? Saglit lang mga kabeshi, titingnan natin kung ano bang susunod talaga mangyayari. Sa tingin niyo ba magkakaayos pa si Marisa at Gabriel? Si Elise at Gabriel? Magkakaayos pa kaya si Elise at Gabriel? Saglit lang mga kabeshi, pakinggan ko lang kung ano nangyari. Mga kabeshi, mukhang hindi pa. Kabeshi, sige, ano natin susunod na. Ayun. Pagkatapos ng pag-uusap ni Marisa at Elise, mukhang nailiwnawan na si Elise para itong nagsisisi sa nagawa nito. Dumating naman si Gabriel at sinabi na wala silang affair ni Marisa. At sana daw ay maniwala naman ito sa kanya. At malaking ito sa kanya at mahal na mahal niya daw ito.
at kahit kailan, hindi ito magbabago. Tumawag naman si Nanay Lusing. Isan ko lang ito mga beshi. Tumawag naman si Nanay Lusing at sinabi na sinugod itong si Hope sa ospital. Dali-dali namang umalis si Elise at Gabriel. Sa opisina naman ay pinagchichismisan si Elise at Gabriel. May naniniwala na may affair daw si Marisa at Gabriel. At merong hindi naniniwala. Bakit daw pagbibintangan? Si Marisa ay best friend niya ito. May nagsabi naman na paano hindi pagbibintangan? Dikit ng dikit itong si Marisa kay Gabriel. Malisyoso lang daw ang nagkakaisip nun. Dumating naman si Marisa. Dumating naman sa ospital si Marisa at Gabriel. At sinulubong agad sila ni Nanay Lusing. Sinabi nito na buti naman ay dumating na kayo. Dumating naman agad ang doktor at sinabi nangyari daw ito talaga sa mga nakasurvive sa sakit na sepsis. Nagkaroon daw talaga ng infection. Sa sitwasyon daw ni Hope ay humihina ang immune system nito. Kaya nagkakalagnat ito. Sabi naman ni Elise ay alagang-alaga nila si Hope. At bantay ito sa pag-inom ng gamot. Sabi naman doktor, unpredictable talaga ang impeksyon, lalo na pag dugo ang tinamaan. Dagdag naman ito. Dito pa lang nade-develop ang ibang organs ng bata. At ngayon pa lang niya nakikilala ang foreign virus. At dahil marami pa niya ng white blood cells sa katawan at pati bakterya ay pinapatay, kaya humihina talaga ang immune. Ano kaya mangyayari kay Hope sa mga susunod na hindi natin maalam ang mangyayari mga kabershi? Pero sana maging okay si Hope. Ano ba? Tanong naman ni Gabriel, ay magiging okay ba ang anak nila? Ang mabuti ay naitakbuhan niyo agad dito, arrest the infection. Sobra naman ang hinupis ni Elise at Gabriel dahil sa nangyari. Kaya pala nagmamadaling umalis tong si Elise at Gabriel pagkatapos ng kaguluhan. Nasa ospital na naman pala tong si Hope. Tinanong naman ni Nanay Lusing kung anong kaguluhan. Sinabi nito na kinumpronta siya ni Elise sa buong opisina. At sinabi naman ni Nanay Lusing na sinasabi ko na nga ba hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Yung paglapit-lapit mo kay Gabriel, diba sinabi ko sa'yo na walang pupuntahan yan, sabi ni Nanay Lusing. Ako pa talaga, Nay? Ako na naman ang may kasalanan? Ako na naman ang biktima? Dito? Hindi. At hindi siya na naman po. At siya na naman po ang nakita nyo. Hindi yung mali ko, sabi naman ni Marisa. Ikaw may kasalanan. Paano ang pagiging magkaibigan nyo? Dapat hindi nasasali dyan. Alam mo ba yon? Lahat ng mga anak ginagawa ko para lang kayo hindi mag-away. Pero ano ngayon? Nag-aaway na kayong dalawa. Nasasaktan na ako. Masakit sa akin nakikita kayong nag-aaway. Magkapatid kayo, anak. Naiintindihan mo ba ako? Sabay alis ni Marisa. Sa ospital, sinisi naman ni Elise ang sarili niya na kung hindi niya inuna ang problema sa opisina at
pag hinala nito kay Gabriel at Marisa, ay matututukan niya sana si Hope. At nangyaring ito habang wala ako sa tabi ng anak ko. Tama si Marisa. Siguro nagsasuffer ang postpartum depression ko. Masama akong ina, sabi ni Elise. Hindi naman daw ito totoo, sabi ni Gabriel. I'm sorry, it's my fault. Lagi mong tatandaan, we're team, and we'll still team, sabi ni Gabriel. Sorry na, kahit anong pagbibintang ko sa'yo, ay tanggap mo pa rin ako. I'm sorry if I'm such a mess. I'm sorry, I'm so lucky to have you as my husband. Thank you, Gabriel. Pumunta naman si Marisa sa ospital upang dalawin si Hope. At nagsorry naman si Elise nang makita si Marisa. Nagyakapan naman sila. Ayun nga mga kabeshi, mukhang magkakabati na si Marisa at Elise. Sana magtuloy-tuloy na ito para naman happy na. Kamusta na siya? Sabi ni Marisa. Tumataas na ang red blood cells niya. So sabi nila, ang ibig sabihin nun, nilalabanan ng katawan niya yung infeksyon. May lagnat pa rin siya, pero bumababa naman. Pero kailangan pa rin i-monitor. Ikaw, kamusta ka? Sabi ni Marisa kay Elise. Hindi pa dapat ako bumalik sa trabaho. Clearly, kailangan pa ako ng anak ko. I hope that this might be asking for too much. Pero kailangan ko ulit ng tulong mo. Kakapalaan ko ulit ang mukha ko, Marisa. Please, huwag kang mag-resign, Marisa. Sabi naman ni Elise. Elise, gusto ko itang tulungan. Pero kailangan ko ding isipin ang kapangkanan ni Jacob. Hindi ako pwedeng maging empleyado lang habang buhay. Magsisimula na ako ng sarili kong negosyo at palalaguin ko yon. Para kung wala na ako, may iiwan ako sa anak ko. Parang ginawa sa'yo ni Tito Jorge, sabi ni Marisa. Pwede mong gawin yon sa kumpanya ko. And I will give you what you need. Magbebenta na ako ng share ng kumpanya sa'yo. Sabi naman ni Elise. What? Sigurado ka ba dyan? Sabi ni Marisa. How much share do you need para magstay ka sa kumpanya ko? I don't know. 25% maybe, sabi ni Marisa. I'll make it 30 because you deserve it, sabi ni Elise. At para na din sa future ni Jacob. Inalok naman ng kape ni Jello si Gabriel. At nagpasalamat ito. I'll make it 30 years, sabi naman sa future ni Jacob. Inalok naman ng kape ni Jello si Gabriel. At nagpasalamat ito. Kinamusta naman ni Jello si Gabriel. At ang sabi nito ay, eto, naghahalo-halo ang lahat na pwedeng isipin. Hindi namin alam
kung kailan gagaling si Hope. Ganun naman talaga, no, Kuya Gabriel, na kapag nakikita natin nasasaktan na mahal natin, pati tayo ay nasasaktan din. Huwag kayong mag-alala, Kuya. Malakas si Hope. Salamat, Jello, sabi ni Gabriel. Magkano ba tong kape? Okay na po yan. Libro ko na po yan. Huwag kayong mag-alala, Kuya. Malakas yang si Hope. Kung para sa naitulong, okay na po yan, libre ko na po yan. Bali wala po yan sa tulong at huwag po kayong mahiya, sabi naman ni Jello. Ikaw din, kung may kailangan ka, huwag ka din mahiyang mag-atubili magsabi sa akin. Hinabol naman ni Nanay Lusing si Marisa. Sinabi nito na masaya ito kasi nagkabati na silang dalawa ni Elise. Sabi naman niya ay hindi naman niya ito matitiis. At wala naman siyang balak. Wala naman silang dapat pag-awayan. Sige po. Anak, gusto ko din sabihin sa'yo na pinagdudahan kita. Sorry, anak. Okay lang yon, Nay. Sanay naman ako. Ganun naman talaga yon. Kapag si Elise ang nagabriado, pinoprotektahan mo. Kahit anong sabihin nun, ako pa rin ang lumalabas sa masama. Hindi totoo yan, anak. Nay, alam mo ba, nung nasa kulungan ako, hirap na hirap ako. Sobrang hirap, Nay. Pero lahat yon kinaya ko kasi naiisip kita na kahit magkalayo tayo, sa'yo ko mahugot ang lakas. Iniisip ko na balang araw magkikita tayo, na makakalabas ako, na mayayakap mo ko. Pero andito tayo ngayon, Nay. Pero si Elise pa rin ang importante sa'yo. Sabi naman ni Marisa. Labis na nasasaktan si Marisa sa pinapakita ni Nanay Lusing na pagmamalasakit kay Elise. Pero sabi naman ni Nanay Lusing, hindi naman daw ito totoo. Mas mahal niya kasi mas anak niya si Elise. Mas tunay niyang anak si Elise. Gusto lang niya na hindi sila mag-away kasi malaki ang utang na loob nila sa tatay ni Elise dahil ito ang sumula sa kanila nung walang-wala sila. Pero minsan gusto ko lang sumbatan. Gusto ko magalit sa'yo. Dahil nasasaktan ako at di ko magawa kasi nanay kita. At mahal na mahal kita. Anak, mahal din kita. Mahal na mahal kita. Katulad ng sinasabi ko, Nay, sanay na ako. Nakikiusap ako sa'yo, anak. Ikaw lang kaisa kong minahal ng nanay. Ikaw lang pinakamamahal ko. Sana mapatawad mo ko. Ikaw lang ang anak ko. Pinakita naman ni Gabriel sa asawa ni Sonia ang resulta ng DNA at mag-ama nga sila. So it's true. Alam mo, before the result come out, alam kong anak ko si Jacob. Nung una pa lang, magaan na ang loob ko sa kanyang sa bata. I couldn't explain it before. Bakit it makes perfect sense. Malaking gulo ito, Gabriel. So ano ang plano mo? Paano kung malaman ito ni Elise? Sabi naman ng asawa ni Sonia. Napasa kamay na nga ni Marisa ang 30% ng share ng Sinidosa. At masayang-masaya dito si Marisa. Ito na ang simula ng pagkapanalo ko, Elise. If you think this is the end, you're wrong. I'm just getting started. Marami pa akong gagawin sa'yo. Sabi naman ni Marisa. Yun ang mga kabeshi. Umpisa pa lang daw ng paghihiganti ito ni Marisa. Kasi nakuha niya na yung 30% ng share ng Sinidosa. At marami pa raw siya. Hindi pa daw siya. Ay, ano kaya mangyayari? Actually, natapos na siya. Nagkamali ako ng panghusga sa'yo. Nagkamali ako ng panghusga sa anak ko, Father.
Habang pinaghihinalaan ko siya, nasasaktan ko na pala siya. Mabuting anak ko. Mabuting anak ang anak ko. Alam kong naitaguyod ko siya ng mabuti. Tuloy ngayon, tinatanong ko ang sarili ko kung maging mabuting ina ba ako sa kanya. Ibig sabihin, mali yung hinala mo sa anak mo. Opo, Father. Bakit wala, masaya lang at kampante ka na? Marisa, I wanna be a part of Jacob's life. Gabriel, you don't have to feel obligated to do this. Ayaw ko magkagulo kayo ni Elise. I just want to honor my duties as Jacob's father. Pero hindi kailangan malaman ni Elise. So, itatago natin ito sa kanya. Kung ito ang kailangan para hindi siya masaktan. Habang natutulog si Elise, ay hindi naman dalawin ng antok si Jacob. Alam mo, Elise, kung gaano kita kamahal, at ayaw ko na masaktan kang ngayon ko lang, kunaanak ko si Jacob. Mapapatawad mo pa ba ako o iiwan mo na ako, sabi ni Gabriel. Nagbalik naman sa opisina si Marisa kasama si Jacob. At marami ang nakamiss sa mga ito, lalo na kay Jacob. At palagay daw nito, si Jacob daw ang lucky charm nila. Masaya ka ngayon, sabi ni Nanay Lucing. Masaya ka ngayon, sabi ni Nanay Lucing. Maayos na ang lahat. Magaling na si Hope, umalik na ang pagiging magkaibigan niyo ni Marisa. At higit sa lahat ay tumibay lalo ang pagmamahalan niyo mag-asawa. Oo nga, Nay. At alam ko, Nay, na kapag nakita mo kami ni Marisa na masaya, masaya ka din. Oo naman, anak. Pag nakikita ko kayo na magkasundo, sobrang saya ko. Yun nga po, mga kabeshi. Ay, nako. Marami pang mangyayari. Hindi naman alam ni Elise na panibago na naman ang haharapin niya. Kasi may mga plano si Marisa laban sa kanila. At nalaman na nga ni Gabriel na anak niya si Jacob. Ano kaya magiging ito sa kanila ni Elise? Ano kayang problema na naman ang darating? At si Nanay Lucing, mapatawad pa kaya ni Marisa dahil sa pagtatanggol nito kay Elise? Marami pa pong dapat abangan. Sana po ay huwag na natin panoorin natin lagi sila, okay? Sa board naman, kailangan nilang makuha si Mr. Lou. At sinabi nito na matagal na siyang nililigawan ng Sinadosa. Pero hindi nila makuha-kuha ito. Sabi naman ni Marisa ay huwag mag-alala mga ito. Kasi sisiguraduhin niya na oo ito sa kanila. Sabi naman ni Marisa, naging malapit naman sa isa't isa. Sa opisina naman, naging malapit itong si Marisa at Gabriel. Dahil sa project nila tungkol kay Mr. Lou. Tumawag naman si Elise kay Gabriel at tinanong nito kung pauwi na ba ito. May tinatapos lang ako para bukas. Alam mo, Han, brilliant ang mga ideyas ni Marisa. Ang magaling siya mag-handle ng team. Sabi naman ni Elise, kaya ko ang kinuha, alam ko kasi makakaya ni Marisa lahat yan. Sabi naman ni Gabriel ay, oo, kayang-kaya i-handle yan ni Marisa.
Pero mukhang hindi natutuwa dito si Elise sa pagkatanggol kay Marisa. Hindi pa nakakatapos magsalita tong si Gabriel ay may tatapusin na daw siya. I need to go. Tapos biglang binaba ni Gabriel ang telepono at hindi na natapos ni Elise ang sasabihin nito. Sabi naman ni Elise na, okay lang kami Han, okay lang kami ni Hope. Sabi naman ni Marisa, Nag-away naman sa opisina si Pinky at si Restituto. Dahil dito ay nawawala ang file sa pinaghirapan nila Gabriel at pumutok ang PC na ginagamit niya dito. Hindi naman mapakali si Marisa kasi nandito lahat ang files na gagamitin nila para sa project nila ni Mr. Liu at bukas na ito. Kailangan na din nilang i-rush lahat yan. Pero ang nangyari nga ay natapunan ito ng kape at pumutok ang PC. Sinabi naman ni Marisa na tawagin ng maintenance department ang technician para maayos agad ang PC nila. Nagturuan naman si Pinky at si Restituto kung sino ang tatawag. Pumunta na nga ang maintenance at sinabi na hindi na ito maayos. At pinalabas na nga ni Marisa lahat ang naandon. Sinabi nito na pagpupuyatan na lang niya para magawa uli ang presentation para bukas. Nakauwi na si Gabriel pero tinawagan siya ni Pinky at sinabi nito ang nangyari. Bigla namang bumalik si Gabriel sa opisina at sinabi na alam niya na ang nangyari. Sabi naman ni Marisa ay iuwi niya lang si Jacob para ihatid dito para makapagpalit na rin din ng damit at babalik din ito. Hinatid na nga ni Marisa si Jacob at sinabi kay Nanay Lucing na pasensya na at kailangan niya bumalik sa opisina. May mga dapat kasing tapusin kaya siya dapat bumalik. Siya muna ang mag-alaga kay Jacob. Tinawagan naman ni Gabriel si Elise para sabihin nito na hindi siya makakauwi at nagka-emergency sa opisina at need nila mag-overnight ni Marisa doon. At sinabi ni Elise na okay lang sila ni Hope at huwag itong mag-alala. Pero parang may nararamdaman na si Elise. Kakaiba sa sinabi ni Bumalik na nga si Marisa sa opisina. Sa opisina naman, ay mukhang naging close itong dalawa ni Gabriel at Marisa. Dinalhan naman ni Marisa ng kape si Gabriel. At sinabi ni Gabriel na, you look so nice. You look so nice. You look so nice, Marisa. Mukhang naman nagkakaroon na ng interest ng si Gabriel kay Marisa. Hindi natin alam kung ano ang magiging resulta nito. Mag-aaway na naman ba si Elise at si Marisa? At mahuhulog na kaya ang loob ni Marisa kay Gabriel? Lalagyan kaya habang natutulog si Gabriel. Yun na nga mga kabeshi, tapos na ang ating episode. Sana po ay nagustuhan nyo. Mga kabeshi, sana po ay natuwa kayo kahit papano sa
mahaba-habang kwento na nilabas ko. At huwag kayong mag-alala, may mga susunod pa ako. Sana po, abangan nyo lang po ito. At huwag kayong magsasawa na panoorin. Ay, nakakabeshi. Yung mga episode po na lalabas ay baka next week ulit. At mahaba-haba po kasing sulatin yon. Sana po ay abangan nyo po. Makabeshi. Huwag po kayo magkasawa na makinig. At sana po mag-subscribe din kayo sa aking channel para po dumami ang ating subscriber at dire-diretso po ang ating paggawa. Mga kabeshi, beshi. November 20, 2020 po ngayon, no? Kailangan po na actually mga kabeshi, nagustuhan ko yung kasi favorite ko talaga si Jody Santa Maria, and ayun, si Samuel B din, favorite kasi siya. Favorite ko kasi yung mga pelikula niya, mga pinapanood ko talaga, kaya gusto ko talaga tong Ang Sayo Ay Akin. Maraming intense na nangyayari. Maraming yung mga hindi natin inaakala na mangyayari ay lumalabas sa storya. Kaya yun, sana maganda ang kalabasan sa dulo. Sana maganda ang ending nito. Maraming mangyayari na hindi inaasahan. Si Samuel B, si Jody Santa Maria, Isa Calzado, sino ba yung mga tauhan? Marisol Soriano, marami. Joe M. Basco, who else? As Francis, who else? Ano ba? Yan mga kabeshi. Nalalapit na ba ang pagkatapos nito? Hindi natin alam. Kasi may book 2 na lumabas. Hindi natin alam kung pahahabain ba nito o ano. Pero sana naman okay pa rin. Sana si Gabriel at least pa rin na magkatuluyan. O kung ano man. Kasi sila yung tunay mag-asawa eh. Sana sila pa din yung magkatuluyan. Diba? Pero kung si Marisa naman si Gabriel, okay lang din naman. Pero kakaawa kasi sa Elise. Actually si Elise naman mabait. Na ano lang siya kasi may pangako siya sa daddy niya na kaya lang nagkakagulo. Kaya lang talaga nagkagulo ay gawa ni Victor. Napatay niya. Kung ano naman, okay naman si Elise. Actually hindi naman siya totally kontrabida. Kasi marami rin siyang nagawang kabutihan kay Marisa.
Si Marisa naman, kaya lang naman nangyari yon kasi naghihiganti lang siya gawa na nangyari sa kanya.